Ablihan yung mga Bible. Alam mo yung mga Bibles diya. Ablihan, the Book of Acts. Okay? Book of Acts, chapter 20, verse 35. Book of Acts, chapter 20, verse 35. And naog din ta diya sa Book of Luke, chapter 6, verse 38. One verse, no? One verse sa Acts, one verse po sa Book of Luke, chapter 6. Okay? Are you there? Say amen. Akong basahon, sunda lang sa inyong mga mata. Palihog, manindog ditang tanan as the reverence of the Word of God. Pwede gihapon, dunganon na lang nato sa pagbasa, no? Okay? Book of Acts, chapter 20, verse 35. Ready? Read. I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. And then adto ta sa Book of Luke, chapter 6, verse 38. Okay? Luke chapter 6, verse 38. Dunganon niya po nato sa pagbasa. Luke chapter 6, verse 38. Read. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Let us pray first. Lord God, Father in heaven, thank you so much, Lord, for give it me this opportunity, Ginoo, to preach your word. Maskin di, Lord, dili ko worthy, Ginoo, muwalis imong pulong because of I am a sinner. Lord, salamat lang yun sa grasya, Ginoo, nga tungod sa imong grasya, Lord God, nahimo kong takos sa aning imo nga pulpito. And bless this message, Lord God, your message, Ginoo, nga kung wali karon nga mahimo kining reminders, Ginoo, sa imong mga kanakan diri sa sulod sa balay alampuanan, nga sa diin, Lord God, ma-remind sila, Lord God, sa mga needs, Ginoo, sa church, sa mga obligasyon sa church, ug sa mga responsibility namo, Ginoo, aning simbahan. Lord, be with me, himuha ko nga tigpamaba karon na kagabion, tungod kay wala ko'y mahimo kung wala ikaw. Let the Holy Spirit speak me and guide me. And also, Lord God, I pray, Lord God, open the heart of the people and also their mind, Lord God, to listen your words. Nga sa diin, Ginoo, ilang kining makip ug ilang ma-apply lang kinabuhi nga mahimong panalangin, Ginoo, sa ilang kinabuhi, Lord God. Salamat, Lord. Ang kining tanan akong gyampo, akong balik dungog himaya nga anak kanimo sa ngalan sa imong bugtong anak, Ginoong Hesukristo, akong Ginoo, akong manluluwas. Amen ug amen. Okay? In the book of Acts, God teach us. Okay? Ingon siya diri sa book of Acts, chapter 20, verse 35. Ingon siya, I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak. So gipakita sa Ginoo ang tanang butang, no? How that to laboring ye ought to support the weak, to remember the words of the Lord Jesus, how he said. To remember the word of Jesus, how he said. Ingon siya, it is more blessed to give than to receive. Mangigsoon, ingon si Jesus Christ, bulahan katong manggihatagon. Okay? Kontra sa nagadawat. So, karon nga kagabion, maghisgot kita about giving. No? Giving is not all about money. Also our time and also our life surrendering to God. So Jesus Christ teach us how to bless us. Mangigsuon, nganong gitudlo na ko ni sa inyo karon,
about sa pulong sa Ginoo kakining giving because una-una mao ni akong gikip sa akong heart. Ngano hangtod karon nagahatag ko, no? Ngano hangtod karon nagapadayon ko sa paghatag sa akong commitment sa Ginoo. Ngano man because God teach me. God teach me to give. Unta kamo pod inana pod, no? Inana pod nga ang inyong madunggan about the Lord Jesus Christ, He teach us, no, how to bless our life. Una-una muhatag yun ta. Okay? So, ang title sa message karon, God teach us to give. Okay? God teach us to give. So, many times mga igsoon nagkaroon ko kaning gitawag nga hardship sa kinabuhi. More problems, but dili ka na nagmatter nganong magundang ko sa paghatag. Ngano man, diha na ako na-probe ba sa akong kinabuhi nga one thing nga maghatag ko sa Ginoo. Ang Ginoo pod wala pod nagundang og supply. Wala siya nagundang og supply ngano man. Nakita niya nga kung kita nagapadayon og paghatag diha kaniya, siya pod walay undang sa paghatag. It's like the vessel glass, no? Butang lang nato kanang picture out illustration. Kana bitong lata sa Coca-Cola na siya sirado, no? Na siya sirado. And then kanang lata sa Coca-Cola, kung imo ka nga brihon, simpre mugawas ang kwan, ang iyang dili sa inani ni siya. Ang lata sa Coca-Cola puno gina siya, no? Kay naman siya quality control. Kay kung ang lata sa Coca-Cola kung na siya damage sa lata, dili gyud na siya kinatawag nga good, no? Dili siya gitatawag og anang kanang insakto. So dili nato na makita kanang gitawag nga kanang good measure ba, and press down, shaken together, okay, and running over in the book of Luke. Okay, so kanang lata is like a vessel ba, sudlanan nana ba. So kanang lata nana siya quality. Okay, listen, puno kanang lata sa Coca-Cola. Nakailaman siguro mo na, no? Puno na siya, and na siya good measure. Okay? And then, kanang gitawag press down, na siya taklob, no? Press, pag-abri na, and i-press na siya, pag kumuto ni mo siya mugawas. Okay? And shaken together, iuyog ni mo na siya, mas lalong mugawas, no? Mas lalong mugawas ang iyang nga unod. And then even the container of can cannot hold it, no? Running over mugawas gyud. Mao na ang panalangin sa Ginoo, no? Mao na gaawas-awas ang panalangin sa Ginoo kung ikaw andam muhatag, no? Ang lata ni hatag, okay? Ning gawas ang panalangin ni hatag, and then gawas-awas ang panalangin sa Ginoo. That is a picture out of kanang gitawag nga blessing, no? If you give, God give us abundantly, bountifully. Okay? So, mangigsoon, mao po na ang akong na-apply sa akong kinabuhi. Okay? So, paano nato mahatag paano ta makahatag? Pangutana, how will you give while our heart are not prepared? Paano nato mahatag kung atong kasing-kasing dili preparado? No? So, mao ni ang epekto. Two kinds of effect of the heart are not prepared. Sometimes nganong di ta makahatag because we have a struggle heart.
Struggle ta ba? Di ba? Sometimes sinana ta, nganong di ta makahatag kung struggle itong kasing-kasing dili siya prepared. And number 2, not willing heart. Mao na mga igsuon ang problema sa atong kasing-kasing. No? 2 kinds of effect of the heart are not prepared. Number 1 is struggle heart. Number 2, not willing heart. So, paano na to siya mahimong insakto ang atong heart para mahatag nato sa Ginoo ang atong best para kaniya? No? Tungod kay ang atong kasing-kasing na may inana nga mga bagay, struggle, unwilling. No? So, let's pray to God. Ingon nimo, Lord, delight me. No? Tagay kog kalipay sa akong kasing-kasing. Meaning, delight yourself unto the Lord to align your heart. Okay? Para ma-align ba, matarong ba ang imuhang nga kasing-kasing? Siyempre, mangayo ka sa Ginoo ug panabang. Ang hatagan ang imong kasing-kasing ug kalipay. Delight your heart. Okay? So, ingon sa Psalms, ablihan yung mga Bible sa Psalms 37 verse 4. Psalms 37 verse 4. Psalms 37 verse 4. Kaya, dugay ko kable sa kong Bible ba? Pasensya, good mo. Psalms 37 verse 4. Ingon diri, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Diba? Kung mangayo ka sa Ginoo kalipay, ang Ginoo ang imong ihatag imong kaugalingon, and God give desires in your heart. Magkaroon ka og desire ba to give? No? Magkaroon ka desires to give, and magkaroon ka desire to surrender to God. Dili lamang sa paghatag mga igsoon sa kwarta ang ginahisgot ani. Kundili ang atong kaugalingon, no? Kung dili nato mahatag atong kaugalingon 100%, di gyud ta kahatag aning kwarta, no? Di gyud ta kahatag, di ta katabang ba? So, number 1, aligning your heart to God. Muna akong punto. Aligning your heart to God. So God teaches us to give, no? While our hearts troubled, and God aligning our heart. Kung ma-align na atong kasing-kasing mga igsoon, kung nasa tama, no? Mga igsoon, dili gyud ta kaning gitawag nga mag-doubt ba sa paghatag. So, when time nga ma-align na nga atong kasing-kasing diya sa Ginoo, magkaroon ta og righteous in giving. Righteous in giving. Matarong nga paghatag. No? Matarong nga paghatag. And maalay na nga itong kasing-kasing diya sa Ginoo, magkaroon ta og kanang gitawag nga honesty in giving. We will be honest to give. Sometimes mga tawa ko'y kwarta. No, di ko kahatag pero nabiya gyud. May tabo bago walay kwarta, no, di ba? Adlaw-adlaw nanarbaho ta, nangita tag kwarta. Nya mingon tawa tay kwarta. Be honest, pagigsuon in our giving, no? Kay nganuman maski maingon ka wa kay kwarta pero ang Ginoo nakakita man, nakahibalo man, no? Nga nagyud tay kwarta. Kaso lang dili lang ta willing muhatag because naay problema ang atong kasing-kasing. That's why God align in our hearts. No? Align our hearts to God. So, God teach us nga gi-align na sa Ginoo ang atong kinabuhi. Teach us to give. We will have a heartily in giving. No? Magkaroon jud tag kinasing-kasing nga paghatag ba. Dili ingon nga kanang gitawag nga murmured, no? Kanang grudgingly, no? Or necessity, inana ba?
ang paghatag nito is heartily. Heartily, kinasing-kasing yun. E dili ingon nga napugsan lang. No? Kaya kung napugsan lang ka sa paghatag mga igsoon, wala joy blessing. Why panalangin? No, naobserbahan ako na usahay sa akong kinabuhi. Usahay mapugsan ra kog hatag. Pero unsay nahitabo? Why blessing? Samot no makasamot og kapitos. Pero kung ikaw muhatag yung tinuod mga igsoon, no? Kung ikaw muhatag yung tinuod mga igsoon, ang panalangin na gawas-awas. Mo man na ang gingon sa Dios sa atong kinabuhi. Kung kita muhatag og dako pud ang panalangin. Kung kita muhatag og gamay pud ang panalangin. Inana na ang pagsukod ba, nanay measured ba? Sukod sa panalangin. So, ang ato alang is kinahanglan nato ang heartily giving. Heartily giving. So, God teach us to give when time God aligning in our heart to, and magkaroon ta og sincerity. Okay? Magkaroon ta og sincerity in giving. Kana bang sincero ka ba? Kanang sincero kay ka nga mohatag ba kanang dili ka wala bisag di ka suguon nga uy hatag na mo diha, dili na mo kinahanglan remindon ba? No? Kay sometimes malimot ta nga natay commitments, natay obligasyon, no? Tungod kay dili ta sincero sa atong paghatag. Munang gina-remind ta, no? Na agiwali sa giving. So, kanay man kong mga punto nga na akong gihatag dire, mo po na ang na-apply sa akong kinabuhi. When time si pastor magwali dire about giving, mamati jud kog maayo. Kay ngano man ako ginasya kuhaan og application dayon. Dili nato i-forsake ang atong nadunggan. Dili nato isang tabi lang ang nadunggan nato every time nga magwali si pastor. Kay ngano man para man sa tuwa. Para man na sa ato ang kanang gitawag nga kanang natay sincerity ba sa paghatag. No? Kung magkaroon kag sincerity sa paghatag, they are not murmured to give. Wala na kay pagbagulbol. No? Hatag lang ka. And they are not doubted to give. Wala na pagduwa-duwa sa paghatag. And also, we give consistently. Saan consistently? Kanang paghatag ba nga walay undang ba? Kanang every time mag-service hatag, no? Every time mag-service hatag, consistent. Padayon ba? Mapadayonon sa paghatag. So, mo na ang gusto sa Ginoo sa tong kinabuhi when time nga kita nakinahanglan og panalangin gikan sa iya. Okay? So, ingon pa ang Bible sa Galatians 6:9. Okay? Ato na to Galatians 6:9. And let others be weary, no? And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we will not repent. Ayaw kabalaka, no? Sa imuhang ginahimo sa kabubuton, no? Well doing. For in due season we shall reap if we repent not. So consistent meaning ayaw pagkaluya, no? Ayaw pagkaluya sa paghatag, no? Kay ganuman para man sa ministry. Para man sa ministry. Kani nga ministry sa Ginoo man ni. Dili man niya tuwa. Sa atong paghatag dili na para nato. Para sa ministry ba? Kung gusto mo ang atong ministry mo grow pa, then magduha-duha man ta sa paghatag. Pastor Louis daghan kaayo og plano about sa ministry. No? Daghan kay plano si pastor nga i-build the church.
Pero paano nato na siya ma-achieve, mahimo kung wala tay support? Like ni Apostle Paul, katong nagkinahanglan siya suporta. No? Nagtihanlan siya suporta tungod kay sa ahang lakaw nagkinahanglan og support. And then one lang iyang na found out nga nag-support sa iya muna ang itawag ang Macedonia. And then gi-remind niya ang Corinth nga sila able kaayon ta nga mohatag kay na sila madagayaon na kinabuhi. Unlike sa Macedonia nga pobre kaayong tao dito pero wala nagmatter sila kapobrehon. Nag-support sila. Wala nagundang. So inana po dun nga repent not kanang gitawag nga ayo pagkaluya sa paghatag. No? Sometimes ato ang kinabuhi bilang Kristohanon murag ang paghatag gina problema nato. Unta wala man tay ato aning kalibutan na. Ihatag nato kung unsa ang naka-desire sa atong kasing-kasing. No? Dili pinugos, dili ingon nga kanang ihatag lang ka tungod kay kanang naigo ka. No, dili ana. Ang paghatag is gitawag sincero ba? Sincerity in giving. Muna ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Okay? So, God teaches us to give, to support, no? To support the ministry. Like atong giingon ako kaganina, nga atong church na kinahanglag suporta because daghan kay plano ang Ginoo, no? Daghan kay plano ang Ginoo nga gihatag ni pastor to plan to build a mini church. Di ba mo malipay ana nga na may pastor na i-desire ingon ana? Siyempre unta malipay gyud dako no kay you are the product of this church. We are the product of this church. Pinagi kay Pastor Louie ang gipadala sa Ginoo ani nga lugar. So malipay ta nga naay usa ka tawo nga nagsacrifice, no? Nihatag siyang tibok nga kinabuhi para sa unsa man, para sa himaya sa Ginoo. Unta inana po datong mahimo ba? Pastor and us pareha laman gisave ta sa Ginoo, luwas man ta giluwas ta sa Ginoo. Pero ang different lang kay siya ang gibutang sa Ginoo din para mo'y mulid nato. No? Mo'y mulid ba sa to ang Christian life ba? Kay kung walay mulid sa tuwa, paano man ta? Unang difference sa tuwa si pastor, siya ang gibutang sa Ginoo, muglid sa tuwa. That's why mo palo ta. No? Ipalo na to kung unsa iyang giingon, dili na to isa kontra. Kaya ang tanan nga gihimo niya dinhi sa pulpito about sa pag-remind nato sa giving or sa mga projects nga ato nga karon kanang ipunan, dili man na ingon nga para sa iya nga build unsa ni kanang plano, kundi plano na sa Ginoo, no? Gi-rebuild siya iyaha. So muna nga para ma-share ang blessing muna kita, no? Gitudluan ta nga muhatag para ang blessing dili lang para siya kundi para sa atong tanan. Okay? Gusto ba mo panalangin? Then manghatag ta. No? Ayaw tuguti ang imuhang kasing-kasing mahimong trouble. Ayaw tuguti ang imong kasing-kasing mahimong unwillingness. No? Tuguti ang imong kasing-kasing mahimong gitawag nga kanang gitawag nga sincero and supported.
Kay mao na ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, mga igsoon, sa atong pagpangalagad sa Ginoo karon, unsa may imuhang gina-look up? Okay? Sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Siyempre, ang atong pamilya. No? Atong pamilya. Nga time nga mulambo mga ato ang simbahan, no? Ang atong mga anak, mga benefits ani. Atong mga anak maka-benefits ani. Kay kitang tanan mahanaw man gyud no. Mahanaw mga tigulang padulong na gyud na sa end of the world. Basin dili tigulang, basin mga batanwa ta nasayod, pero ang atong look up is nganong nangalagad ta, ang nanghatag ta para sa atong next generation, sa atong mga anak. Okay? Nasabtan ba ninyo akong punto? Okay? So, God teach us to give. Number 1, God aligning our heart. And number 2, willingness in giving. Number 3, be sincerity in giving. Number 4, we support in the ministry. So, mga igsoon, kung ikaw willing muhatag diya sa Ginoo, if you are stay faithful in giving, God promise, the promise of God is this: God doesn't give sparingly, He gave bountifully. And 2 Corinthians 9:7. 2 Corinthians 9:7, ato na to. Second Corinthians 9:7. Ingon diri, every man according as he purposed in his heart, so let them give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So, kung nasabtan ninyo ang gingon sa Diyos sa atong kinabuhi, ingon sa Apostle Paul sa mga taga-Korinto, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ang Ginoo nahigugma gyud sa malipayon nga nagahatag. Malipayon nga nagahatag. So, na ako story diri ba? Diri ta mag-conclusion. Na-found out na ko ni sa Google kung gitanaw. Story here, the old man, Mr. Taylor. Akong basahon, Mr. Taylor lived on the edge of town. He was a quiet man. Okay? Known by a few, but he loved by many, especially the poor kids, who often passed by the garden. Every fall, his apple trees were full, and he'd always give bags of apples to anyone who needed them. Okay? Kita na ito ang magyatagon ra. One day, a young man named Jordan came to him broke and hungry. He had lost his job and hadn't eaten in 2 days. He said, "Sir, I don't want to steal, but I could have a few apples." Okay? And unsa gitubag ni Mr. Taylor? Mr. Taylor looked at him and smiled. "Son, how many do you need?" Ingon siya, "Son,
how many do you need? And then, just enough, ingon si Jordan, he replied, just enough to get by hand. Nangutana si Mr. Taylor, pila ba diya ang imuhang gusto nga kuwaon? Siya, taman lang sa makuha sa akong kamot, no? Pero ingon si Mr. Taylor, ingon siya diri, instead of handling, ingon siya, no diri, instead of handling ba, kanang gikuan lang sa kamot, no? Gigunitan. But, diri, instead of handling him a few apples, Mr. Taylor grabbed a basket and began to fill it, pressed down, and shaken together, and running over. He handed it to Jordan with both hands. No? Ang puno nga basket, imbis nga duha lang kabuok, mataman lang sa magunitan ni Jordan ang iyang kwaon, but Mr. Taylor gave 2 baskets sa iyang duha ka kamot. Higson, natingala si Jordan, ingon siya, why are you giving me so much? Ana si Jordan, nganong mihatag man kanako og daghan? So, sa pagpangutanan niya, why are you giving me so much? Ang mata ni Jordan ba, mura nag-white good nga, mura natingala siya ba? No? And then, Mr. Taylor said, the Lord taught me long ago. Okay, listen this. The Lord taught me long ago in Luke 6:38. Ingon siya diri, wala man to kung ano eh. Kailangan. Ato na lang ta sa Luke chapter 6 verse 38 atong basahon. So, ingon si Mr. Taylor, Mr. Taylor said, ingon si Jordan ani, why are you giving me so much? He wide his eyes. And Mr. Taylor said, the Lord taught me long ago in Luke chapter 6 verse 38. Give and it shall be given. Okay? Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you made, with all it shall be measured to you again. So, ang isa ka batanon, nangayo siya gamay lang. No? Duha lang kakamot ang dapat iyahang makuha sa apple, pero si Mr. Taylor, he gives 2 basket. Tungod kay na-remember niya ang giingon sa Ginoo ba? Na, give and it shall be given. And then, ang pinaka good result pag yun, kay si Jordan, years later, became a successful farmer. No? Every harvest, he loaded a cart and delivered food to families in need, just like old Mr. Taylor. And he always said, this basket, it's from Luke chapter 6, verse 38. Una, mga igsoon, sa atong paghatag, mga igsoon, di nato kalimtan kani nga box kung unsay gi-promise sa Ginoo sa atong kinabuhi. The promise of God is this:
God doesn't give sparingly. He gives bountifully. Kung kita magpabilin nga faithful sa atong paghatag. Amen ba? So, mauna mga igsoon, nga kinahanglan sa atong kinabuhi, di ta maghinakog. No? Dili ta magdinalok ba? Kay ingon pa sa Bible, ang tao nga hakog, wala gyud panalangin. Pero katong tao nga manggihatagon, aduna gyud panalangin. So, ato gyud na siyang i-apply sa atong kinabuhi. Kay diha man ta gisukod, no? Diha ta gisukod ba kung unsa gyud ang atong pagtuo diha sa Dios in time of giving. Kay kung wala gyud tay pagtuo sa Ginoo tuod lang, no? Bahala na ng giving diha oy, musimbar ako, no? Maghatag lang ko sa ako ang attendance, magpakita lang ko ni pastor, bahala ng giving diha. No? Inana ba? Kung wala kay kanang gitawag nga kanang pakialam sa paghatag, kanang wala kay willingness sa paghatag. So sa atong kinabuhi kinahanglan jud natay willingness, sincerity, and also aligning our hearts to God. Aligning our hearts to God. Alihog manindog tang tanan. Pagampo ta. Lord God, Father in heaven, Lord, salamat kay Ginoo na karon na kagabion Ginoo, may mo akong gigamit sa paghatod sa imong pulong.